PPP for Quarter 2, Week 3. Sexual at asexual na pagpaparami ng halaman. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa sexual at asexual na pagpaparami ng halaman. Mga layunin. Una, naihahambing ang pagkakaiba ng sexual at asexual na pagpaparami ng halaman. Pangalawa, nakapagbibigay ng mga halimbawa ng halaman na maaaring maparami sa pamamagitan ng sexual at asexual. At naisasagawa ang pagpaparami ng halaman sa paraang sexual at asexual. Maikling balik-aral. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una, sexual na pagpaparami ng halaman. Ito ay isang uri ng pagpaparami ng halaman na gumagamit ng buto o binhi ng bagong halaman. Pangalawa, asexual na pagpaparami ng halaman. Ito ay isang uri ng pagpaparami ng halaman na gumagamit ng mga bahagi ng halaman upang magkaroon ng bagong halaman na katulad ng magulang na halaman. Unang aralin. Sexual na pamamaraan ng pagpaparami ng halaman. Pagproseso ng pag-unawa. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito.
Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Ang sexual na paraan ng pagpaparami ng halaman ay karaniwang ginagamit sa pagpaparami ng halaman. Ito ay gumagamit ng buto o binhi ng halaman. Ginagamit ang buto ng halaman sa pagpaparami ng punong namumunga at iba pang punong kahoy. Ang mga punong kahoy gaya ng mangga, nara, kamagong, at iba pa na pinaparami gamit ang kanilang buto ay nangangailangan ng malawak na punlaan. Samantala, ang mga halaman gaya ng ampalaya, talong, siling, at iba pang mga halamang gulay ay maaaring gumamit lamang ng maliit na punlaan o kaya ay mga niresiklong mga bagay gaya ng timba o balde. Narito ang payak na pamamaraan ng pagtatanim gamit ang buto o butil ng halaman. Una, ihanda ang mga gagamitin sa pagtatanim gaya ng lupa, seedling tray o paso, butil o binhi, at iba pang kagamitan sa pagtatanim. Pangalawa, ihanda ang seedling tray o paso kung saan ilalagay ang lupa. Tiyaking sapat ang lupa na ilalagay. Pangatlo, ilagay ang mga buto o butil sa seedling tray o paso. Pang-apat, diligan ito upang matiyak na may sapat na halumigmig nito upang tumubo. Panglima, hintayin ang sapat na laki nito bago ito ilipat sa halamanan. Paalala, suriing mabuti ang lupa kung may mga matutulis na bagay na nakahalo at huwag paglaruan ito. Kinakailangang hugasan ang mga kamay pagkatapos maisagawa ang gawaing ito. Tiyaking malinis at ibalik ng maayos ang mga kagamitan pagkatapos gamitin. Gabay na tanong. Para sa unang bilang, paano ang magtanim sa pamamaraang sexual? Maaari mo ba itong basahin? Pangalawa, ano-anong mga halaman ang maaaring paramihin gamit ang pamamaraang sexual? Mahusay!
Ang mga halaman na maaaring paramihin gamit ang pamamaraang sexual ay yaong nagmumula sa buto tulad ng ampalaya, talong, sili, mangga, nara, at marami pang iba. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pangalawang aralin, asexual na pagpaparami ng halaman. Pagproseso ng pag-unawa. Picture talk. Tignan ang mga sumusunod na mga larawan. Tanong-tugon. Para sa unang bilang, base sa mga larawan kanina, paano napaparami ang mga halaman? Pangalawa, paano ito ginagawa? Pangatlo, ano-anong mga halaman ang maaaring paramihin sa pamamagitan ng asexual na pagpaparami? Pinatnubay ang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Ang asexual na pagpaparami ng halaman ay gumagamit ng mga bahagi ng halaman tulad ng ugat, sanga, at dahon. Ito ay karaniwan ng ihinihiwalay at pinalalago upang maging bagong tanim. Ito ay maaring natural o artipisyal. Ang natural ay karaniwang pagpapatubo o pag-usbong ng mga halaman mula sa ugat nito. Halimbawa, gabi, luya, at saging. Ang artipisyal naman ay gumagamit ng bahagi ng halaman gaya ng sanga, dahon o usbong ng tanim para maparami ito. Ilan sa mga ito ay pasanga o cutting, marcoting o air layering, enarching, at grafting. Ngayon ay pag-aralan natin
ang mga halimbawa ng artipisyal. Una, pasanga o cutting. Ito ay pinakamadaling pamamaraan ng pagpaparami ng tanim. Pinuputol ang sanga, pinaugat at itinatanim. Ginagamit din ang dahon at ugat ang artipisyal na pamamaraan nito. Pangalawa, marcoting o air layering. Ito ay ginagawa sa sanga ng punong kahoy habang hindi pa nahihiwalay sa puno. Ito ang mga sumusunod na hakbang sa pagmamarkot. Una, tanggalin ang balat ng sanga gamit ang matalim na bagay gaya ng kutsilyo. Paalala, alalahanin ang tamang paghawak ng matatalim na bagay para maiwasan ang pagkasugat. Tanggaling maigi ang balat ng sanga. Pangatlo, ilagay ang lupa at lumot. Pang-apat, balutin ng bunot ng niyog o plastik. Panglima, talian ang magkabilang bahagi nito. Pang-anim, maaring diligan ito gamit ang sprinkler para mapanatiling mamasa-masa. Pang-pito, putulin ang bagong halaman pagkaraan ng isa o higit pang buwan at maaari na itong itanim. Bumalik tayo sa mga halimbawa ng artipisyal. Pangatlo, enarching. Ang paraang ito ay pinagsasama ang sanga ng puno at sanga ng isa pang puno na nakalagay sa paso. Ito ang mga sumusunod na hakbang sa pagsasagawa ng enarching. Una, gumawa ng pahabang hiwa sa puno o sangang pagsasamahin. Pangalawa, pagharapin ang dalawang hiwa, pagdikitin at itali ng mahigpit. Pangatlo, pagkaraan ng ilang buwan, putulin ang halaman na nasa paso. Kasunod ng enarching ay ang pang-apat, grafting. Pinagsasama ang dalawang sanga ng puno hanggang ito'y maging ganap na bagong halaman. Tandaan, ang enarching at grafting ay parehong pamamaraan ng pagpaparami ng halaman. Ngunit may mahalagang pagkakaiba sa kanilang proseso at layunin. Para sa enarching, ginagamit ito upang palitan ang ugat ng isang puno na nasira dahil sa sakit, peste o iba pang dahilan. Sa pamamaraang ito, ang isang bagong punla ay itinatanim malapit sa puno at unti-unting ikinakabit sa puno upang maging bahagi ng sistema ng ugat nito. Samantala,
Ang grafting naman ay isang mas pangkalahatang pamamaraan kung saan ang isang bahagi ng isang halaman o sayon ay ikinakabit sa ibang halaman o rootstock upang pagsamahin ang kanilang mga katangian. Karaniwan itong ginagamit upang mapanatili ang kalidad ng prutas, mapabuti ang paglaki o mapalakas ang resistensya ng halaman sa mga sakit. Gabay na tanong. Para sa unang bilang, paano ang magtanim sa pamamaraang asexual? Magaling! Ang pagtatanim sa pamamaraang asexual ay ginagawa sa pamamagitan ng pagpaparami ng halaman nang hindi gumagamit ng buto tulad ng pasanga o cutting, marcoting o air layering, enarching, grafting upang makalikha ng bagong halaman na katulad ng magulang nito. Pangalawa, ano-anong mga halaman ang maaaring paramihin gamit ang pamamaraang asexual? Tama! Ang mga halamang maaaring paramihin gamit ang pamamaraang asexual ay kinabibilangan ng saging, gabi, kamote, tubo, patatas, rosas, bougainvillea, santan, papaya, at marami pang iba. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pabaong pagkatuto. Tanong-tugon. Bakit kailangan natin ang isagawa ang asexual at sexual na pamamaraan ng pagpaparami ng halaman? Ano-ano ang mga kahalagahan nito? Magaling! Kailangang isagawa ang asexual at sexual na pamamaraan ng pagpaparami ng halaman upang mapanatili ang dami, kalidad at sustainabilidad ng mga pananim. Dahil ang asexual na pagpaparami ay nagbibigay ng mas mabilis at tiyak na pagkopya ng magulang na halaman, habang ang sexual na pagpaparami ay nagdudulot ng genetic variation na nagpapalakas sa resistensya at adaptability ng mga halaman sa kanilang kapaligiran. Pagninilay sa pagkatuto, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pagsusulit. Paghambingin. Gamit ang Venn diagram
paghambingin ang dalawang pamamaraan ng pagpaparami ng halaman. Ilagay sa magkabilang bilog ang pagkakaiba nito at ilagay naman sa gitna ang pagkakapareho nito. Ngayon ay sagutin na natin, ano ang pagkakaiba ng sexual na pamamaraan? Ito ay gumagamit ng buto o binhi ng halaman. Karaniwang paraan sa halamang ampalaya, talong at sili. Ano naman ang pagkakaiba ng asexual na pamamaraan? Ginagamit ang mga bahagi ng halaman tulad ng ugat, sanga at dahon. Karaniwang paraan sa halamang saging, patatas at bawang. Tama! Parehong naglalayong paramihin ang mga halaman at parehong ginagamit sa agrikultura at paghahalaman upang mapanatili ang populasyon ng halaman. Tukuyin natin. Tukuyin kung ito ay asexual, sexual o parehong pamamaraan ng pagpaparami ng halaman. Ilagay ang iyong sagot sa patlang. Sagutin na natin. Para sa unang bilang, Chico, ano ang tamang sagot? Magaling. Sexual. Pangalawa, Bougainvillea, ano ang tamang sagot? Magaling. Asexual. Pangatlo, Patani, ano ang tamang sagot? Mahusay. Sexual. Pang-apat, Abokado, ano ang tamang sagot? Magaling. Sexual. Panglima, Kalabasa, ano ang tamang sagot? Mahusay. Sexual. Pang-anim, Kamote, ano ang tamang sagot? Tama! Asexual. Pang-pito, Kamatis, ano ang tamang sagot? Mahusay. Sexual. Pang-walo, Nara, ano ang tamang sagot? Mahusay. Sexual. Pang-siyam, Mais, ano ang tamang sagot? Mahusay. Sexual. At pang-sampu, Palay, ano ang tamang sagot? Napakagaling! Sexual. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa
Asexual na paraan ng pagpaparami ng halaman. Ito ay karaniwang ginagamit sa pagpaparami ng halaman. Ito ay gumagamit ng buto o binhi ng halaman. Ginagamit ang buto ng halaman sa pagpaparami ng punong namumunga at iba pang punong kahoy. Samantala, ang asexual na pagpaparami ng halaman ay gumagamit ng mga bahagi ng halaman tulad ng ugat, sanga at dahon. Ito ay karaniwan ng ihinihiwalay at pinalalago upang maging bagong tanim. Ito ay maaaring natural o artipisyal. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.